hindi lahat ng kwento tungkol sa multo ay galing sa lumang bahay. Minsan, nangyayari ito sa pinakasimpleng lugar, isang ordinaryong apartment sa gitna ng mataong syudad kung saan walang dapat kakaiba. Pero para kay Lara, 27 taong gulang, call center agent mula Quezon City. May isang gabing nagbago ng tingin niya sa lugar na akala niya ay kanlungan. Ito ang kwento niya. Kumuha si Lara ng maliit na apartment malapit sa trabaho. 2 palapag ang building at parang typical na low-cost unit. Manipis ang pader, maingay ang tricycle sa labas at amoy bagong pintura. Nung una, tahimik naman. Medyo malamig nga lang sa gabi kahit hindi naka-on ang electric fan. Pero normal lang, sabi niya. Sa unang linggo, may naririnig siyang hakbang sa itaas. Mabagal, parang pagod, pero hindi niya inisip na kakaiba. May nakatira raw sa taas, sabi ng landlord. Sa tuwing magsisimula ang mga yapak, napapatigil siya habang kumakain o naliligo. Pero dahil sa overnight shift niya, sanay na siyang may ingay sa gabi. Wala pang halong takot. Wala pa sa ngayon. Isang 3:00 ng umaga, kararating lang niya galing trabaho. Pagpasok niya sa apartment, narinig niya ang tunog ng doorknob mula sa itaas. Parang pilit na binubuksan. Mabagal, tapos hihinto, tapos uulit. Hindi madalas gumamit ng pinto ang kapitbahay at bakit 3:00 ng umaga pa? Inignore niya, pero ang hindi niya maintindihan, bawat pagliko ng doorknob ay sinasabayan ng mabigat na paghinga. Hindi humuhuni, hindi parang pagod, kundi parang galit. Hindi siya lumabas ng kwarto. Tinakpan niya ng unan ang tenga niya at natulog, pero ramdam niyang hindi siya nag-iisa. Dumating ang araw na hindi na niya matiis ang kaba. Habang naghuhugas siya ng pinggan, napatingin siya sa maliit na bintana na nakaharap sa hagdan paakyat. Madilim ang hallway, pero may kaunting ilaw mula sa streetlight. Doon, sa may hagdan, may nakita siyang mukha. Hindi malinaw. Isang anino lang na nakasilip mula sa gilid ng dingding. Pero alam niyang mukha iyon, nakatungo, parang nakikinig, parang nakamasid. Tumayo siya, natapon ng tubig sa sahig. Pagbalik niya ng tingin, wala na. Pero narinig niya ang tunog ng isang hakbang paakyat. Isang mabigat na hakbang, isa. Tapos wala na ulit. Pagkatapos noon, naging parang ritual na ang presensya. Tuwing uuwi siya, may aninong nakatayo sa hagdan. Hindi gumagalaw, hindi lumalapit, pero laging naroon. Nang araw ng bayaran ng renta, nagkaroon siya ng lakas ng loob magtanong. Kuya, sino po ba yung sa taas? Parang palagi pong may naglalakad. Biglang tumahimik ang landlord. Hindi makatingin. Wala nang nakatira dyan, sabi nito. Nung dumating ka dito, wala nang nakaupa sa taas. Matagal nang bakante. Nanlamig si Lara. Pero kuya, araw-araw may tunog sa taas. Pati yung doorknob. Naputol ang landlord. Hindi ko dapat sinasabi ito, pero yung huling nakatira dyan, huminga siya ng malalim. Matagal bago nahanap, akala ng pamilya umalis lang, pero doon siya natagpuan, sa loob ng kwarto. Nakalak, wala nang hininga. Hindi niya sinabi ang paraan ng pagkamatay, pero hindi na yun kailangan. Ramdam na ni Lara. Simula nun wala nang gustong tumira dyan, dagdag pa. Kinagabihan, halos hindi makatulog si Lara. Hindi niya alam kung takot lang ba o may nakamasid talaga. 3:00 ng umaga, narinig niya ulit ang doorknob. Mas malakas, mas mabilis, parang desperadong may gustong lumabas. Clack, 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 clack. Tapos tumigil, walang hakbang, walang paghinga. Tahimik. Pero doon sa katahimikan, may narinig siyang ibang tunog, mahinang pagkaluskos na parang mula sa kisame. Papunta sa dingding, papunta sa kwarto niya. Dumikit siya sa kama na tatakpan ang sarili ng kumot
hanggang sa marinig niya ang pinakakinatatakutan niyang bagay. 3 mabagal na katok sa pinto niya mismo. Tok, tok, tok. Hindi niya inalintana kung sino o ano yun. Tumayo siya, kinuha ang bag, lumabas ng kwarto at tumakbo palabas ng building. Hindi na siya lumingon. Kinabukasan, kinuha niya agad ang gamit at hindi na bumalik doon kahit kailan. Lumipat siya sa mas maliit, mas masikip, mas maingay na lugar. Pero mas gusto niya iyon kaysa sa tahimik na apartment na iyon. Sinabi ng landlord na lilinisin daw nila ulit ang kwarto sa taas para sa susunod na uupa. Pero sa tuwing napapadaan si Lara sa street na iyon, may naririnig pa rin siyang pamilyar na tunog. Mula sa ikalawang palapag ng building, yung mabagal na hakbang, paakyat, pababa, paulit-ulit. At tuwing maririnig niya iyon, napapaisip siya, baka hindi nga umaalis ang lahat ng nangungupahan kahit hindi na sila buhay.